At sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan, ang bakanteng upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice-Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Ngunit mapagtatanto natin na meron na pala tayong hawak na ebidensya mula mismo sa Kanya. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpaang salaysay, ang tagal na palang nandito. Ang kanyang salin. Isang dokumento, siya mismo ang pumirma. Siya ang nanumpa. At siya ang nagsumite. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salin na iyon sa lahat ng ebidensyang ating naipon. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Kaya naman, noong April 29, the Committee on Justice decided that we have seen enough. No need to extend. No need to give one more chance to someone who refuses to attend. Sabi nga ni Congressman Percy Sendanya, hindi na kailangan ng makeup class ang laging nagkakating class. By a unanimous vote, this committee found probable cause to impeach Vice President Sara Z. Duterte for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust.